Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang In. Ako po si Ian at meron po akong live-in partner. Nagkakilala po kami noon sa trabaho sa isang mall. Ako po ay sales lady. Siya naman po ay isang gwardiya sa pinagtatrabahuhan ko po. Doon po nagsimula ang relasyon naming dalawa. Mama Colleen, bago magsimula ang relasyon namin, inamin na rin po sa akin ng live-in partner ko. Bigyan na lang natin siya ng pangalang Marlon mga ka-winner para may identity. Para hindi tayo naliligaw, no? So bago kami magsimula yung relasyon namin, Mama Colleen, si Marlon po ay inamin sa akin na may asawa siya sa una, kasal po sila at may anak sila na isa. Pero sabi niya, Mama Colleen, naghiwalay daw sila ng una niyang asawa kasi may iba daw ito at ambisyosa daw. Hindi po ako nagdalawang isip, opo, na makipagrelasyon sa kanya kasi po mabait po siya at na-in love ako sa kanya. Sa panliligaw po, hinahatid niya po ako noon palagi sa aming boarding house. Halos gabi-gabi po bumibisita siya after ng duty niya. Siguro, Mama Colleen, mga 1 buwan niya po akong niligawan. Hanggang sa nakuha na po ni Marlon ang matamis kong oo. Nag-live-in po kami mga 7 years bago po kami magkaroon ng anak. Sa ngayon po, ma'am, may 2 na po kaming anak. Puro po babae. Isang 16 years old at isang 12 years old. Every away namin, parang nanunumbat siya sa mga naitulong niya sa pamilya ko. At sinasabihan pa niya ako na nagsisisi daw siya sa akin. Mama Colleen, ang panunumbat niya sa akin siguro mga 3 beses na. Every away namin, sinusumbatan niya ako na marami daw siyang naitulong sa pamilya ko. Na wala daw akong karapatan sa mga gamit niya dahil siya daw ang naghirap sa mga napundar niya. Umaabot pa sa punto na namumura niya ako at sinasabihan na wala nga akong karapatan sa mga pinaghirapan niya. Yun lagi niya pong pinaparinig at sinusumbat niya sa akin na pinaghirapan niya daw yun. Opo, may mga times na naririnig po ng mga anak ko na nag-aaway kami. Kasi pag nag-aaway kami, yung tipong hindi ko mapigilan yung sarili ko na lumakas yung boses ko. At pag nag-aaway kami, minsan nagbabalot ako, nag-aalsa-balutan kami ng mga gamit, at aalis ako ng bahay namin ng ilang linggo. Lahat ng plano niya, like kung ano yung bibilihin niya or gagawin niya, hindi po siya nagpapaalam din sa akin. Yung tipong nasasaktan ako bilang asawa. Dahil ano ba naman yung ipaalam niya lang sa akin kung ano ba yung mga bibilhin or gagawin niya. Aaminin ko, Mama Colleen, na may pagkamaldita po ako. Yung pagkamaldita ko, yung nagagalit ako pag hindi naguhugas ng pinggan, pagkatapos niyang kumain, tapos yung pagiging burara niya. Nag-aaway kami pag may hindi po ako nagugustuhan sa kanya. Pero Mama Colleen, kahit ni minsan, sa pag-aaway namin, hindi po ako nanumbat.
Hindi ako nagbibitaw ng mga masasamang salita sa kanya, katulad ng ginagawa niya sa akin. May times pa na sasabihin pa niya na maghiwalay na daw kami. Hindi ko po alam kung totoo ba ito o nasasabi niya lang dala ng galit. Pero Mama Colleen, di ba dapat iisipin mo muna ano yung sasabihin mo bago mo bitawan yung nakasasakit na salita? 'Di ba? Sa totoo lang, sobra-sobra po ako nasasaktan. Naiipon na lahat sa dibdib ko. Kaya nalilito ako kung mahal ba niya talaga ako o hindi na. 14 years na po kaming nagsasama sumatotal. At medyo parang gusto ko nang bumitaw dahil sa nangyayari sa kanya. Litong-lito na po ako, Mama Colleen. Tulungan niyo po ako, damayan niyo po ako, bibitaw na ba ako? Pero iniisip ko rin kasi, kawawa naman yung dalawa kong anak, masasaktan sila. Sinubukan ko namang kausapin siya, Mama Colleen. Pero pagkakausapin mo, nagagalit. Yung tipong gusto niya siya lang yung tama. Although di naman niya ako sinasaktan ng pisikal, pero yun nga lang, nakakatanggap ako ng masasakit na salita at mga panunumbat. Ngayon po, hindi kami masyadong nakakapag-date o nakakalabas kasi puro trabaho lang siya. Kumbaga lagi siyang busy sa trabaho niya, wala na po siyang oras sa amin. Sa palagay niyo, Mama Colleen, mahal pa kaya ako ni Marlon? Again, litong-lito na po ako. Sana po ay madamayan niyo ako sa aking pinagdadaanan. Muli, ako po si In. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. In! In or out? In, you're asking Mama Colleen kung tingin mo, mahal ka pa ba ng asawa mo? Hindi ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Ay, pinapatawa lang kita, Ian, kasi alam ko mabigat itong pinagdadaanan mo para tadtarin mo ko ng message, di ba? Oo, hindi ko kasi agad na-replyan. O, inayos pa natin yung kanyang kwento. So, yeah. To be honest, hindi ko din alam. Hindi ko pwedeng sagutin kung mahal ka pa ba ng asawa mo base lang sa kwento mo. Siguro, the best that you can do, tanungin mo yung asawa mo. Bakit mo ako pinapalayas? Bakit sinasabi mo na maghiwalay na tayo? Mahal mo pa ba ako? He is the best person that can answer yung isang matinding katanungan na yan. Tanungin mo. Ngayon, gusto kong balikan yung mga shinare mo sa akin na nanunumbat si Mister sa mga naitulong niya sa pamilya nyo. Nanunumbat si Mister sa mga nabili niya, na pinaghirapan niya. Pero tinanong mo rin ba yung sarili mo? Ano yung rason para matrigger siya na magsalita ng ganon? Babalikan naman kita. Ikaw ang nagsabi na may pagkamaldita ka. Yung tipong inaaway mo siya kapag hindi naguhugas ng plato. Yung tipong kapag kaburara, inaaway mo siya. Kaya siguro, hindi kita solely sinisisi. Okay? Kaya siguro, nasasabi niya yon kasi nauuna yung pagkamaldita mo. Na kung tutuusin, baka naman pagod siya sa trabaho. 'Di ba sabi mo nga, nagtatrabaho siya para sa pamilya. Baka pwedeng mag-share responsibility naman kayo. Ikaw na lang yung gumanap noon bilang asawa niya. Kumbaga baka inaantay lang din niya yung lambing mo na asikasuhin siya. Kasi
Parang feeling ko, hindi dapat maging big deal itong, hindi kasi naguhugas ang plato, nagagalit ako. Ang burara, ang kalat-kalat. Normal naman sa mga lalaki yan eh. Pero bilang may bahay, kung hindi ka man nagtatrabaho at si mister lang yung nagtatrabaho sa pamilya, ikaw na lang yung gumanap nun. Tapos wag na nating palakihin pa yung problema na hindi na dapat malaki. Ngayon, pwede ring, parang domino effect yan eh. Kung ano yung ginawa mo, nagkaroon lang siya ng reaction. Pero sa bagay, pwede rin kasing umatras uli tayo ng 2 hakbang. Kasi umatras tayo ng 1 hakbang eh. Pumunta ako sa'yo. Kaya na-trigger si mister na magsalita ng hindi maganda dahil nga sa kagagawan mo. O sige, humakbang ako ng isa, di ba? Okay, atras uli tayo ng 1 pang hakbang. May kasalanan si mister. Kasalanan ni mister, hindi marunong makisama. Ganun ba? Siguro ang bottom line lang dito, bebe ko, pag-usapan ninyo ngayon yung lumalaki ninyong problema. Plantsahin nyo together kung ano ba yung problema. Kung hindi ka na nagiging malambing kay mister, medyo i-tone down mo yung pagiging maldita mo. 'Di ba? Hindi naman kasi parang, babae ako eh. Kailangan mag-adjust siya sa kamalditahan ko. Nakilala niya akong ganito, dapat ganito, ganyan. Baka napagod lang sa kamalditahan mo. Baka umabot na rin siya sa PC niya, kaya nagmaldito na rin. Ang eksena niyo ngayon dalawa, malditahan, maldituhan na. 'Di ba? Wala kasing gustong magbaba. Yung isa, ganito kasi ako eh. Inasawa mo ako for 14 years. Nilive-in mo ako for 14 years. Dapat alam mo na yung ganito, ganyan ako. Alam mo, again, ang pag-aasawa po, ang pagsama sa iisang bubong, marami talaga kayong discoveries at marami kayong adjustment na gagawin. Ibig sabihin, hindi porke ganyan ka nakilala niya, ganyan ka na forever. Ibig ko rin sabihin, there's always room for improvement para sa ikauunlad ng pamilya ninyo. Hindi yung parang, kunwari lang, sinanay kasi ako nila mama at papa na hindi ako marunong magluto. Ngayon pumasok ko sa papapamilya, hindi ako marunong magluto, so sorry ka na lang. Hindi ganun. Iba pa rin yung pag-aaralan mo na magluto para sa pamilya. Kasi nga, that's part of adjustment, that's part ng buhay na pinili mo. So parang ganun lang din yun. So bottom line, pag-usapan ninyo ng asawa mo, hulihin mo siya, sa good mood siya, tapos sirain mo yung araw niya. Hindi, pag-usapan nyo. Oo, sabihin mo, please, usap tayo. Gusto ko lang mag-usap tayo. Gusto ko lang, pwede mong umpisahan sa tanong na, mahal mo pa ba ako? Hindi ba natin pwedeng maayos na hindi tayo nagsisinghalan o nagsusumbatan? Kasi ako naniniwala ako na hindi naman pagsuko ang solusyon eh. Hindi naman parang bibitaw na ba ako mamakulin? Kasi ganito na yung asawa ko. Hindi po laging ganun ang solusyon. Kausapin mo muna. Try your best na maayos pa kung ano yung problema na namumuo within your family. Try your best. Humanap ka ng mga approach na pwede mong, alam mo yon, maayos kung ano man yung problema. Kung hindi umubra sa approach 1, i-approach number 2 mo. Kumbaga magkaroon ka ng maraming options until yung approach na umubra, yun ang uubra. Gets mo? Kumbaga hindi parang, kasi feeling ko, sinusumbatan niya ako, susukuan ko na siya. Kasi feeling ko, hindi niya na ako mahal, bibitaw na lang ako. Hindi laging ganun. Try all the available options. Try all the available approach na pwede mong gawin para maayos pa kayo na pamilya. Okay? Ako naniniwala ako na kilalang kilala mo yung partner mo. Alam mo kung ano yung kiliti niya. Try mo uli hulihin yung kiliti na yun na nawala. Try mo uli suyuin, kumbaga. Hindi porke babae tayo, tayo na lang ang laging magpapasuyo. Ang mga lalaki, pwede rin natin silang suyuin. Huwag tayong pabebe masyado. Minsan kasi, baka naghanap yan ng lambing minsan, hindi mo pinansin,
Naghanap uli ng lambing nung isang araw, hindi mo pinansin hanggang nagpatong-patong na. Yung pagmamaldita mo, umabot na ng itaas, hindi niya na masabayan, kaya ang option niya, maging maldito na lang din. 'Di ba? So, yun lang, usap kayo. Hulihin mo siya sa araw na pwede mo siyang mahuli na okay kayong dalawa mag-usap. Try ninyong sindihan uli yung apoy na namatay within your relationship. Samahan ng dasal, samahan ng orasyon. Kailangan may orasyon yun. And who knows, maging okay pa yung relasyon ninyong dalawa. Siguro para makatulong din sa'yo, ate girl, isulat mo ano ba yung punot dulo, kailan nag-umpisa yung problema, isulat mo lahat. Isulat mo bakit naging ganito, kailan nagsimula, anong date, anong rason. Tapos isulat mo uli ano yung ginawa mo, ano yung naging reaction mo. And then titigan mo, basahin mo, titigan mo maigi para ma-realize mo saan o ano ang naging problema. Para ma-realize mo na kaya pala. So ito yung atake na gagawin ko. So parang ano lang din yan eh. Sa pakikipagrelasyon parang nag-aaral ka lang din eh. Kapag may nagbago, alamin kung ano yung nagbago. At yung nagbago na yon, subukan kung paano aayusin ito. Alright? So yun lang. Minsan kasi masyado tayong nilalamon ng minumura niya na kasi ako. Sinusumbatan niya na kasi ako. May mali. Hindi ko sasabihin na tama yun. May mali. Kasi kapag mag-asawa kayo, walang sumbatan. Kung ano yung tinulong mo sa pamilya niya, di ba yung partner mo, tinulungan yung pamilya mo. Kung anong tinulong niya sa pamilya mo, hindi na dapat isumbat pa para sa'yo. Kasi ang tulong, hindi dapat sinusumbat yan. Kung talagang tumulong ka, gagawin mo yun ng buong puso. Hindi yung after mo tumulong, manunumbat ka. Hindi tulong ang tawag dun. So may mali din siya sa part na yon. Basta ang akin, usap is the key. Alright? Walang susuko! Usap muna! Ngayon kapag hindi na madaan sa usap, talagang ayaw na, di bitaw na. Kasi mahirap din naman, 'di ba? Na lagi na lang toxic ang relasyon ninyo. Yung tipong parang nagsasama na lang kayo for the sake ng anak. Pero puro na kayo sakitan, puro na kayo samaan ng loob, hindi rin naman healthy yon. At lalong hindi healthy sa mga bata na nakikita nila na ganyan kayo. Okay? So again, ang key, mag-usap, magdasal, samahan ng orasyon. So good luck and maraming salamat. Thank you for sharing your story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.